Dr. Jose Rizal. Unang nakilala at hinangaan kong bayani. Ulirang anak, mabait na kapatid, may takot sa Diyos at higit sa lahat, matalino. Sa paglipas ng taon, mas nangibabaw ang aking paghanga sa mga bayaning gumamit ng sandata at matapang na nakidigma. Isa ako sa mga mag-aaral ng aking panahon na napag-isip kung nararapat nga bang maging isang pambansang bayani si Gat Jose Rizal. Oops, opinyon ko lamang po ito. Marahil dahil sa mababaw lamang na pagkilala ko sa kanya. Kaya naman, sa aming pagtungo sa Espanya, naging pangunahin naming pakay ang pagbisita sa Madrid sa layuning masilayan ang mga lugar na may kaugnayan kay Dr. Jose Rizal. Mga lugar na naging parte hindi lamang ng kanyang buhay, kundi pati na rin ng ating ilang bayani na naging bahagi ng ating kasarinlan. Hindi ko inakala na sa bansa ng ating mananakop mapupukaw muli ang naidlip kong paghanga kay Gat Jose Rizal. Kasunod ng aking pagsilip sa kanyang naging buhay sa Madrid, pinagpatuloy ang pagkilala sa kanya. Nagbasa ng mga artikulo, nakinig at nanood ng mga video upang mas lubos ko siyang makilala. There is a Rizal in each of us. Maraming pagkakataon sa buhay niya ang masasabi kong makaka-relate tayo. Kaya tara, samahan niyo ako. Sabay-sabay tayong magbalik tanaw habang namamasyal sa napakagandang Madrid. Silipin natin ang naging buhay ng ating pambansang bayani, si Gat Jose Rizal. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonga, ipinanganak noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Pampita sa 11 magkakapatid at nagmula sa may kayang pamilya. Nagtapos ng Bachelor of Arts noong 1877 sa Ateneo Municipal de Manila at may gawad na sobresaliente. Sa katunayan, hindi sa medisina ang puso ni Rizal. Ang nais niya ay maging isang abogado na may layuning isulong ang otonomiya ng Pilipinas. Patunay dito ang pagkuha niya ng kursong preparatory for law sa University of Santo Tomas noong 1877. Kasabay nito ang Land Surveyor and Assessor's degree sa Ateneo Municipal de Manila. Dahil sa maigting na pagmamahal ni Rizal sa kanyang ina na may lumalalang kondisyon sa paningin dahil sa katarata at ayon na rin sa payo ng kanyang nakakatandang kapatid na si Pasiano, lumipat siya sa kursong medisina matapos ang 1 taon. Sa kanyang pag-aaral ng medisina sa University of Santo Tomas, di nagustuhan ni Rizal ang kalidad ng edukasyong mas lamang ang pagtutok sa aspetong instruksyonal or theoretical kesa sa practical training. Dagdag pa nito, naranasan niya ang diskriminasyon mula sa mga prailing Dominikano at propesor na Espanyol. Kaya pinili ni Rizal na palawakin na lamang ang kanyang edukasyon sa ibang bansa. Upang hindi mabatid ng mga praile at Espanyol na nooy mainit na nagmamatsyag sa kanya, inilihim niya ang kanyang pag-alis patungong Europa kahit sa kanyang mga magulang sa kadahilan ng hindi ito papayag sa ideyang paglisan. Lula ng Spanish steamer na Salvadora patungong Singapore noong May 3, 1882, naglayag si Rizal ng palihim gamit ang pangalang Jose Mercado. Ang ama ni Leonor Rivera na si Antonio Rivera ang kumuha ng kanyang pasaporte. Sa kanyang pag-alis, tanga ni Rizal ang 3 adhikain. Pangunahin ang edukasyon, ang paghahangad na mapalawak ang kanyang karanasan at kalaman sa kursong medisina. Pangalawa ay sosyal, upang kanyang maobserbahan ang pamumuhay, ideolohiya, pananaw at malayang pag-iisip ng mga tao sa ibang bansa. Pangatlo, upang obserbahan at aralin at magpakilala na rin sa aspetong politikal upang maisulong ang reformang kanyang hinahangad para sa Pilipinas, ang otonomiya at ang pantay na karapatan ng mga Pilipino at Espanyol. Mula Singapore, sumakay si Dr. Rizal sa Gemna, isang uri ng French steamer na patungong Marseille, France. Lula ng mga pasaherong Pranses, ang mahabang paglalayag ang nagbigay daan upang mahasa ni Dr. Rizal ang lengguwaheng Pranses.
Gaya ni Rizal, nagmula kami sa Barcelona. 3 hours after, we're here in Madrid. Wow! Ganda, no? 3 hours ang biyahe. Ganda. Nakakatuwa. Kailan kaya magiging ganito sa Pilipinas? Abutan pa kaya na? Ay, wag hanapin ng wala. Lula ng isang express train, bumaba kami sa Atocha Station, Madrid, makalipas ang 3 oras na biyahe. Ang Atocha Station ang nagmarka ng panimula ni Rizal sa Madrid. Sa ngayon, ang Atocha Station ng Madrid ang isa sa mga istasyon ng tren sa Europa na hinangaan namin. Bakas sa istasyon na ito kung gaano kaprogresibo ang Madrid, ang kapital na lungsod ng bansang Espanya. Philippine Avenue. Oo, diba? Binalak namin kanina umalis ng maaga. Kaso lang, madilim pa. Sumikat ang araw. Mag-8 o'clock na. Actually, late nagbe-breakfast ang mga Spanish. Dito yung mga motorist, may respeto sa pedestrians. Automatic, hihinto sila pag may nakaabang sa pedestrian lane. Kasi di ba tayo madalas kahit pedestrian lane, pagka tumatakbo pa yung mga sasakyan, Hihintay-hintay nag-a-adjust sa kanila. Dito, sila, motorista, ang nag-a-adjust sa pedestrians. So, automatic yan. Minsan kasi takot kaming tumawid, may kita namin may paparating. Pag malapit na, we stop. Pero pag nakita nilang nakatayo kami, automatic nagsistop sila. nakakatuwa. Yun yung mga interesting points na na-pick up ko dito. Simula doon ang train station, doon ka bababa doon. Tapos, lalakarin mo yan, yung mahabang stretch na yan, 500 meters. Kahabaan ng Avenida de Filipinas, galing sa Islas Filipinas Metro Station. And then, ito na! Kaya ako pumunta ng Madrid, gusto ko tong makita. Tanan! Replica of what we have in Manila, in Luneta. Oh, sana merong ano, no, in commemoration of the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations of the Republic Kingdom of Spain. Lalang mag-gravity ng dumi. Ni ultimo adios. Itong side na to, may sculpture ng babae na may bit-bit na bata. I assume, no, it depicts the mother of Rizal. Love. Sino nanay ni Rizal? Ano pangalan nanay ni Rizal? Tudora Alonso. Galing! Yes. Sana, no, kahit papano everyday may pupunta dito, may magwawalis. Maraming pataba sa lupa galing sa mga ibon. Wala lang. Dami na siya. Yan. O, may patrivia tayo. Dahil mainit sa mata ng mga Spaniards si Rizal, inaakusahan siya ng rebellion. Hindi niya napipigilan i-voice out yung mga prinsipyo niya through writing. Pag ginagawa niya yon, marami siyang pen names na ginagamit. Dalawa sa mga pen names na yon, Laong Laan and Dimasalang. Laong Laan, laong is a Tagalog word which means sa tamang panahon.
and Lahan reserved with a purpose. Kung pagsasamahin mo sila, reserved with a purpose sa tamang panahon. Ginamit niya yon when he was still a contributor to the newspaper La Solidaridad ng mga points. When he became a correspondent, he used the pen name D. Masalang. It's the same name na ginamit niya when he became a member of Masons. So, sana tama yung mga nabigay ko sa inyong information. Char. Ganon. That is Jose Rizal's monument here in Madrid. Doon kami galing sa monumento ni Rizal. Naglakad lang kami ulit papunta dito. Pag nakatalikod ka sa monumento ni Rizal, go straight towards your left. Tatahakin mo lang yung daan na yon. And sana merong tour covering the places related to Jose Rizal's life here in Madrid. Naghahanap ako ng tour. Kaso wala. So, we have to do it on our own and read kung ano yung meron dun sa place na yon. Avenida de las Filipinas. For those who are going to Madrid and are planning to do the Rizal walking tour, I suggest you visit the Philippine Embassy website because they have collated significant places to visit related to the life of our national hero. Also, they have a virtual walking tour that might be of help to make your trip easier. Since hindi pa kami nagbe-breakfast, subukan natin dito. These are the food. Wow, ang sarap na. What are we getting? So, turo-turo sa Madrid. Para umorder, kukuha ka pala muna ng number dito. Wow! Malaki. See? Saka this one. And this one. So, parang karinderiya sa atin, no? Nakakatuwa. Do you have rice? Yun daw. See? Then, paella. Makakain naman sa airport yun. Can we eat here? Okay. Oh, di ba? Ang mura lang. Parang kula order mo. The risotto? Gracias. Ang daming food. Dito kayo kumain. Pag pumunta kayo dito, nadaanan lang namin supermarket. Total nitong lahat, ang dami. Gis. 15 Gs. 15 euros. Pinakamura yatang kain natin to dito sa euro. Yung rice, medyo yung paella. Sakto lang. Hindi kasing sarap nung kinain natin sa restaurant na paella, no? Na parang nanunuot dun sa butil ng rice yung lasa. Pero okay naman. The lasagna, medyo hindi siya cheese. More on starch. Konti yung cheese. Yan, parang sisig. Nagustuhan mo lang? Matiga. Delicate. So, okay lang. Siyempre, palalagpasin ko ba yung chance na pumasok sa aking mga paboritong lugar, grocery? Siyempre, hindi. Hindi tayo makakabili. Reasonably priced. Food. Walnuts, oh. In fairness, ang sarap ng olives nila dito. Nabudol na naman tayo. Mga pasalubong. Paano natin to i-empakihin? Yarn. O, diba? Mura dito ang nuts. O, yun, no? Ayan. Puro mga pambata. Punta naman kami dun sa bahay na tinirhan dito sa Madrid. We're taking the metro using our pass. By the way, this pass, no? You count this one not by the hour, but by calendar day. It's going to expire at 12 midnight. 11:59 expired na siya. Okay. Kahit kakabili mo lang sa kanya ng 6 o'clock ng gabi, kakagamit mo lang 6 o'clock ng gabi. So, yan. We are taking
tayo sa Rios Rosas Station. Bababa tayo sa kapatid niya Ricky. Nino? Ricky. Sino? Kapatid niya Ricky. Si Ricky. Si Ricky. Saan dyan? Ito kapatid ni Ricky. Anton? Oo. Kapatid ni Ricky yan. Si Ricky. Ricky Martin. From Rios Rosas. Blue Line. Sasakay tayo na bababa tayo dito. Anton Martin. Tapos pupunta tayo sa Amor de Dios. Amor de Dios. Salida is exit. Pasiano Mercado, nakakatanda at tanging kapatid na lalaki ni Dr. Jose Rizal. Pangalawa sa 11 magkakapatid. Naging malaki ang impluwensya nito sa kanya sa pananaw, ideolohiya at pangarap. Si Pasiano ang nagikayat kay Rizal na kumuha ng medisina at pangunahing tumulong sa kanyang lihim na pagpunta sa Europa upang mag-aral. Dahil sa pagkakaugnay noon ni Pasiano sa paring martir na si Burgos upang makaiwas sa mainit na mata ng mga praile at Espanyol at pag-uusig ng mga ito sa pamilyang Mercado, suhisyon ni Pasiano na Rizal ang apelyidong gamitin ni Pepe imbis na Mercado habang nag-aaral sa Ateneo. Ang apelyidong Rizal ay kinikilalang ilustrado ng mga panahong iyon at nangangahulugan na maaaring makatanggap si Pepe ng pagtratong pantay sa mga Espanyol. Batid ni Rizal na hindi magiging madali ang kanyang pag-aaral sa Europa, lalo na't ang 50 pesos na allowance ay bumaba sa 35 pesos dahil sa di sapat na ani, mababang presyo ng kanilang produkto at mataas na pagpataw ng upa ng mga prailing Dominikano sa bukid na kanilang inuupahan upang isaka. Kaya naman, minarapat ni Rizal na tumira malapit sa universidad na kanyang pinapasukan at mga lugar ng iba pa niyang interes gaya ng filosofiya, letras, sining upang makatipid ng pamasahe. Sa bahay na ito, nanirahan si Rizal mula September 12, 1882 hanggang May 1883, kasama ang kaibigan mula Ateneo de Manila na si Vicente Gonzalez at isang lalaking tinatawag niyang Marquez de Pagong. Mula rito, mababakas sa mga liham ni Dr. Rizal para sa kanyang pamilya at piling kaibigan na madalas siyang nagpalipat-lipat ng tahanan. Sa isang sulat para sa kaibigang taga Barcelona, nabanggit niya ang karanasang manirahan sa mga bahay na di maayos ang kalagayan na pinamamahayan ng surot at garapata. Yan, pumasok tayo sa Calle de Manuel Fernandez y Gonzales. Tapos, lakarin lang natin. Puntahan natin yung Hotel Ingles. Significant landmark din yun kasi it is believed to be the venue of important Filipino celebrations. Lumiko tayo dito sa Calle de Echegaray. My reference is the article published by the Philippine Embassy in Madrid. So we are going to Hotel Ingles. It is the venue for the banquet in honor of Luna and Hidalgo. Aside from the Luna Hidalgo banquet, the Filipino community would sometimes hold their cenas in celebration of New Year. Let's walk and check Hotel Ingles. Nandito na tayo. Hotel Ingles, kinilalang pinakamatandang hotel sa Madrid. Makasaysayan. Sa aking opinyon, ginamit ng mga Pilipinong ilustrado ang pagdiriwang ng tagumpay ni Luna at Hidalgo bilang oportunidad upang bukas at matapang na ipahayag ang kanilang sentimentong politikal sa kalagayan ng Pilipinas. Noong June 25, 1884, kasunod ng tagumpay ng dalawang Pilipinong pintor na sina Juan Luna para sa kanyang spolarium, at Felix Resurrección Hidalgo para sa kanyang Las Virgines Cristianas Expuestas al Populacho, isinaayos ang pagdiriwang sa pangunguna ni Pedro Paterno na pinaunakan ng mga Pilipino at politikong Espanyol. Nagbigay mensahe ang ilang Pilipino gaya ni Graciano Lopez Haina
Ngunit ang binitawang mensahe ni Rizal sa kanyang brindis or toast ang naging kontrobersyal at nailathala sa ilang pahayagan sa Espanya na umabot hanggang sa Pilipinas. Ang mga makahulugang mensaheng politikal ay tumutukoy sa pagkapantay-pantay ng lahat. Ayon sa kanya, ang talino ay likas at walang pinagmulang bansa at lahi. Ito ay likas na angkin ng sinuman, saan man. Ang tagumpay ni Luna at Hidalgo ay patunay ng taglay na talino ng mga Pilipino na unti-unti nang umuusbong at nakikilala. Dahil dito, sa isang liham mula kay Pasiano, pinayuhan niya si Rizal na huwag munang umuwi sa Pilipinas. Tulad ng ilan sa atin, nakaranas si Rizal maging kapos pinansyal habang nag-aaral. Sa araw ng pagpapaunlak ni Rizal ng talumpati para kay Luna at Hidalgo, naitala niya sa kanyang diary ang di pagkain sa buong araw dahil sa kawalan ng pera. Kaya alas 9 ng gabi, sa oras ng pagdiriwang lamang siya makakain. This is Hotel Ingles. I'm so happy. Sinabi ko lang sa kanila na actually I am just trying to cover the tracks taken by our national hero, Rizal. So I am asking if this is the same hotel mentioned in the article because the note outside, it says that it's 1886, 1884 yung nabasa ko. So ito nga, it's the same hotel. Nakakatuwa. I'm having Memorizing plaque, Can I just take a picture? Thank you very much, Senyor. Gracias. nakakatuwa. They actually maintain a space where you can see the memorabilia of Rizal. I am not touching anything. They are very accommodating. Oh my gosh, boy, thank you. Yeah, again, this is the oldest luxury hotel in Madrid. Sir, thank you. Thank you very much. This is Madrid's oldest historical luxury hotel. I'm learning. I hope you are also. I'm so happy. Let's go. Kung bumalik, gusto ko ditong magstay. So from this hotel, we are going to continue our walking tour, discovering the path of our national hero, Dr. Jose Rizal. Now we're going to Congreso de los Diputados. Ayan. Kakanan tayo. Nakakatuwang ma-realize na yung mga ilustrado, intelligent individuals nung unang panahon, naisip nila yung kapakanan ng ibang mga Pilipino habang nandito sila sa Madrid. Naisip nila na ipaglaban yung karapatan ng mga Pilipino. How nice. Truly, no? They deserve to be called heroes. Sinong gagawa sa atin ng ngayon, di ba? Takot na takot tayong mabash sa social media, but Filipinos before, deportation, exile ang kapalit ng pag-go against nila sa government ng Spain. So, mas na-appreciate yung mga heroes natin. Ang hirap ipaglaban yung karapatan mo sa isang lugar na hindi mo naman teritoryo. Galing. So far, lahat ng Spanish na nai-encounter ko, para makapagtanong ako, very accommodating. Nakakatuwa. Parang ang magic word. Pag narinig na nila yung word na Jose Rizal. For now, I am going to show you the buildings. Ganda, ganda. Alam mo yung iisipin mo, ang swerte nila, no? Noong mga times na makikita mo sa Pilipinas, mga kubo. O sa bagay, meron naman na tayong magagandang structure ng mga panahong yon. Pero kita mo naman, nothing compared to how grand their buildings are. Behind me is another monumental landmark In the history of our country, this Congreso de los Diputados is actually where the Filipino community, the Ilustrados, or those wealthy Filipinos
who studied here in Spain lobbied for the recognition of the Filipinos' right to autonomy and for equal rights with the Spanish citizens. Lakas ng loob nila, no? Imagine ninyo. Hindi nila ito teritoryo. Pero ipinaglaban nila ang karapatan ng mga Pilipinong naiwan nila sa bansa natin. Despite the wealth, the convenience, hindi sila naging selfish. Pinaglaban nila yung karapatan ng lahat ng Pilipino. So ito yung lugar na yun. Imaginein mo dito may mga placard ng mga Filipino. Ewan ko kung ganun nangyayari dati, no, na merong makibaka. Kidding aside, this is a very monumental landmark in our history. Congreso de los Diputados. So after this one, punta naman tayo sa kung saan nag-hangout si Jose Rizal with Graciano Lopez Jaina. Turn right onto Calle del Prado. Hindi lang sila puro aral, tao rin sila. Gumigimik din sila. So tingnan natin ang gimikan nila noong unang panahon. It's a 4-minute walk, 290 meters. Malapit lang pala. My reference is the walking tour organized and collated by the Philippine Embassy here in Madrid. So they have a website. Doon ko lang lahat kinukuha yung mga pinagsasabi ko. Actually, gusto ko ng tour. Kaso lang, walang available na tour. Sana mag-organize sila ng ganon. No? Habang aming binabaybay ang kahabaan ng Calle del Prado, nadaanan namin ang Ateneo de Madrid. Yes, may Ateneo de Madrid. Pero it has nothing to do with the Ateneo in Manila. Walang sinayang na panahon si Rizal sa Madrid. Habang nag-aaral ng medisina, mas pinalawak niya ang kanyang kaalaman sa sining, letra at filosofiya. Bagamat hindi isang paaralan, malaking papel ang ginampanan ng institusyong ito sa higit na paghubog sa profesional na aspeto ni Jose Rizal. Isang eksklusibong institusyon ang Ateneo de Madrid. Binubuo ang Ateneo de Madrid ng mga lalaking kasapi na prominente sa larangan ng politika at akademiko. Ito madalas magtungo si Rizal upang makihalubilo, magpakilala at mapalawak ang kanyang sirkulong intelektual. Sa kanyang pakikinig ng mga natatanging diskusyong intelektual, lumawak at lumalim ang kanyang pakikipag-ugnayan sa ilang kilalang personalidad sa iba't ibang larangan. Dito higit na hubog ang kasanayan ni Rizal sa iba't ibang lingwahe at iba yung lumago ang kanyang aspetong profesional. Our history. Diba, ang dami kong natututunan sa totoo lang. Pupunta naman tayo sa Viva Madrid. An old restaurant where Rizal and Graciano Lopez Jaina used to hang out for wine. Sinasalamin ng lugar na ito ang pagbabalanse ng ating mga bayani sa aspetong sosyal, hindi lamang aral, trabaho at reforma. Importante rin ang pagpapahinga at pagsasaya. Kasama pa ang ibang Pilipinong kababayan upang talakayin ang mga layunin, aktibidad, plano sa pagsulong ng reforma tungo sa kasarinlan ng Pilipinas. Calle de Santa Ines. Pasok ka dyan. Lakad tayo papunta dun. Alam mo, dito sa tour na to, na-realize ko na si Rizal, he's a student on a budget. Bakit? Lahat ng pinili niyang residence niya, malapit, lahat walking distance. Kung saan siya mag-aaral at lugar na iti-frequent niya. Oh, ito na nga. Parallel siya ng Calle Atocha. Pumasok tayo sa Calle Santa Ines. Ang Calle Santa Ines, turn left. Pumasok tayo sa Calle Santa Isabel. So, ito yung building ng medical school ni Rizal. Dating Facultad de Medicina San Carlos, parte ng kinikilalang Universidad Central de Madrid, isang dekalidad na universidad kung saan masigit na pinalawig ni Rizal ang kanyang kaalaman. Dito, sa universidad na ito, natapos ni Rizal ang degree sa medisina noong 1884 sa ilalim at gabay ng mga prominente at kinikilalang propesor sa larangan ng siyensya at medisina. Isa sa mga kinikilalang personalidad na produkto ng eskwelahang ito ay si Santiago Ramon y Cajal.
isang Nobel Prize awardee. Hindi siya open. Hirap mo makapasok. Kolehiyo official. Reina Sofia Center of Arts, National Museum. Ang galing. Babalikan kita. From the old School of Medicine, San Carlos, we are going to Parque del Buen Retiro, where he usually spent his quiet time. We took bus number 10. 2 stops lang, bumaba na kami. On the second stop, Museo del Prado. Parque del Buen Retiro. The park was believed to be Rizal's favorite place for retreat, self-reflection, and quiet time. Hence, the inspiration of Rizal's place of exile in Dapitan, Zamboanga del Norte, naming it Mi Retiro. The vast park, covering an area of 1.4 kilometers, was once an exclusive retreat park for the royal family of Spain until it opened its doors to the public on 1868. Inside this park is a beautiful masterpiece made almost entirely of glass, known as the Palacio Cristal or the Glass Palace, built primarily to house the exhibits for the infamous Exposición de Filipinas of 1887, where arts and crafts, flora and fauna endemic to our country, Philippines, Spain's colony during the time of exhibit, were showcased, including native Filipinos like Igorots, Manobos, and Negritos. They were featured dressed in their primitive garments on a winter. This scenario amused the Madrileños until an Igorot woman died of pneumonia and several others got sick. The news about the exhibit, along with the death of a fellow Filipino, had reached the knowledge of Jose Rizal and obviously infuriated him, as he wrote his sentiments in a letter to his friend. One of the most beautiful areas of this park, the Crystal Palace. Unfortunately, Palacio Cristal or the Crystal Palace is under construction. We don't have any good view of the area. That's the Crystal Palace from afar. Sana naabutan natin siyang hindi nire-renovate para at least nakita natin, no, gaano siya kaganda. Atocha 43, another place here in Madrid, significant to our history. So this place used to be the office of La Solidaridad, where the Filipino community, voiced their opinion through writing, where they published their articles, their poems. Active members, of course, Marcelo H. Del Pilar and Jose Rizal. La Solidaridad is a newspaper. It is actually, it's where they put in writing all their concerns with regard to how they are being treated, with regards to their rights, and sometimes maybe their rants against the Spanish government. Kasi ang gusto lang naman itong mga ilustrado, the educated and wealthy Filipinos who are studying and living here, bigyan sila ng equal rights, kagaya ng mga Espanyol, and ma-recognize yung rights nila as a Filipino.
niya. From Atocha 43, facing La Solidaridad building. Take the right side You just walk straight until you reach this place, Plaza de Matute. So we're heading back to Calle Echegaray. Dami natapos natin halos. Yan. Still in Calle Echegaray. We're heading to Calle Echegaray numero 17. Ah. Numero 17. 19. So this will be your landmark. This is Calle Echegaray. This is building number 17. This used to be the place. That corner, that one. Ayan siya. Wala na, sarado na siya. This used to be a very significant place for our Filipino propagandists. So this is where they meet. So before, that's the name, it's Los Gabriels. Meeting in discreet under the roof of taverns, bars, and cafes to discuss activities for reforms without being noticed. From here, we are going to our final stop. The place where Rizal took painting lessons. Pupunta tayo doon ngayon. Ayaw ni Rizal na board. Habang nag-aaral siya ng medisina, may pinag-aaralan siyang iba. Ganda oh. Saan? Parang spider web. Siguro sa gabi ano yan, umiilaw. Parang may ilaw eh, no? Attraction yan sa gabi. Bakit na? Tatawid muna. So dito, tatawid dyan. Ah, joke lang. That is the Escuela Bellas Artes de San Fernando. This building behind me is actually where Rizal took his painting lessons under Carlos Mijares. It took 5 hours of painting lessons while taking medicine. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sa ngayon, ang kinikilalang institusyon na ito ay isa ng museo. Ang Real Academia de Bellas Artes ang kinikilala noong pinakatanyag na institusyon para sa sining sa Madrid. Dito sa institusyon na ito, hinubog ang galing ng mga kilalang pintor na sina Juan Luna at Felix Resurrección Hidalgo na parehong naglingning sa larangan ng sining at nagtamo ng mga parangal sa kani-kanilang obra. Minsan mang nagduda, ngayoy batid ko na kung bakit nararapat si Gat Jose Rizal tawaging bayaning pambansa.
Tunay ngang ang pluma ay masigit na makapangyarihan, mabisang nag-udyok at nagbuklod, pinagkaisa ang tapang ng lahing niyurakat. Hindi man itak, bolo o baril ang sandatang tangan, naging matalim ang balot sa talinong plumang bitbit niya. Isang pakikidigmang pinaghandaan mula sa kadalisayan ng kanyang kabataan. Pinaghusay ang sarili, pinalawig ang kalaman, hinubog ang pagkatao, nagpakadalubhasa sa iba't ibang larangan upang maging higit sa karapat-dapat na taga-akay ng liping itinataguyod niya. Masusing nilinang niya at pinagningning ang katauhan upang may kumpiyansang haharap kanino man. May talinong hahangaan, dangal na di mayuyurakan at integridad na di matatawaran ninuman. Hindi lang niya pinantayan, bagkus nilagpasan ang kakayahan ng mga dayuhang mapang-api at gahaman sa kayamanan at kapangyarihan. Hinangaan at tiningala ng mga banyaga. Oo, sinadya, hindi para sa sarili, kundi para sa liping kinakatawan niya. Itinaguyod niya ang lahi at itinaas ang antas upang tuluyang di masiil ng mapang-aping dayuhan. That ends our journey in rediscovering the life of our national hero, Jose Rizal. I hope you learned something from watching my video. This is Rizal in Madrid, the life he lived, and the path he led. Aquí estas, Kumari, diciendo muchas gracias.